Sofia, anong ginagawa mo dyan? Po? Halika nga rito. Huwag kang lalampas sa harang na yan. Naiintindihan mo? Bakit po ate? Basta, hindi ba't ilang beses na naming pinaalala ni nanay sa'yo kung bakit? Oo na. Pag lumagpas ako sa kahoy na harang na yan, baka panain ako ng mga tagaloob. Alam mo naman pala. Ang tagal naman kasi ni Pedring ate. Uwing-uwi na ako. Nakakatakot kaya rito. Baka mamaya atakihin tayo ng aswang. Anong pinagsasabi mo? Wala nang aswang ang bayan natin. Hindi ka pa rin sigurado, no? Ate, ano yun? Ate, nasan ka? Putek, saan nagpunta si ate? Ah! Sofia! Sofia! Hoy, ano ka ba? Ano nangyari sa'yo? Ate, may... Ano? Ano nakita mo? May aswang doon. May aswang sa likod ng harang. Nakatitig siya sa akin. Ano? Ano ba sinasabi mo? Ayoko na rito. Ayoko na rito. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawawala ang mga panipaniwala tungkol sa mga halimaw na nagtatago sa dilim. Sa pag-usbong ng maraming pagbabago, tila nakalimutan na rin ng mga tao ang mga nilalang na noon minsay kinatakutan. Pero ako, kahit na lumipas na ang panahon at lumipat na ako ng lugar, hindi ko makakalimutan ang naranasan ko noong early to mid-2000s. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Sofia. Isang nurse ngayon sa abroad, pero dati po akong nanirahan sa probinsya sa liblib na lugar. Mula nang mga ibang bansa ako ay nakasanayan ko ng makinig at manood ng mga istoryang Pilipino. Pampawala lang ng homesickness. Nakita ko ang channel nyo at naadik ako sa pakikinig ng inyong mga kwento. Para kasi akong nagbabalik tanaw sa aking buhay noong bata-bata pa ako. Mas naadik pa ako sa inyong mga kwento kasi nakikita ko ang aking sarili sa mga letter sender. Oo, may karanasan din ako sa aswang. Hindi ko makakalimutan yon. Dahil pakiramdam ko talaga mamamatay na ako ng mga panahong yon. At akala ko'y hindi na ako sisikatan ng araw. Nakatira kami sa isang liblib na baryo sa probinsya. Pero hindi kami ang pinakasulok. May isang baryo pa kasi pagkatapos ng baryo namin. Yung lugar na yon ay itinuturing na baryo ng mga isinumpa. At walang sino man ang pumapasok doon. Lalong-lalo na ang mga babae. Ang sabi-sabi, napag-iwanan daw ang baryong yun. Sobrang tradisyonal nila at hindi sila sumabay sa pagbabago ng panahon. Makaluma pa ang kanilang pamumuhay kumbaga. Isa pang kakaiba sa kanila, puro sila lalaki. Bawal na bawal ang mga babae roon. Ayon sa sabi-sabi ng ilang kapitbahay, bawal daw ang mga babae kasi sumpa raw ang tingin nila sa mga babae. At nagkakaroon daw ng peste sa kanilang nayon kapag may tumutungtong na babae sa kanilang lupain. Dahil sa pagiging kakaiba nila sa amin, nilagyan ng harang ang daan para mahiwalay ang naturang baryo sa amin. Sa totoo lang, kahit na maraming nagbabawal at nananakaw tungkol sa baryong yun, sobrang na-curious ako rito. Akala ko nga, hindi na ako makakatungtong sa baryong yun. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Huminahon ka nga. Bakit ka ba iyak ng iyak? May nakita nga akong aswang. Anong aswang? Doon sa may harang. Nasa likod siya ng kawayang harang. Wala naman akong nakita. Baka saka chichismes mo yan sa mga chismosa sa sentro. Kaya ayan, pinaglalaroan ka na ng imahinasyon mo. Ano ka ba naman? Ate, nagsasabi ako ng totoo, okay? Tumigil ka na. Maaga pa ako bukas. Sabi mo sasama ka sa kabilang bayan, di ba? Pag ikaw hindi nagising, iiwan kita. Nagsasabi naman ako ng totoo eh. Hindi ako nag-i-imagine. At mas lalong hindi ako namamalikmata. Tulog na, Sofia. Iiwan talaga kita bukas. Ano na naman bang pinag-aawayan niyo ng kapatid mo? Chang, gising pa pala kayo?
Nauhaw ako kaya nagising ako. Tapos narinig ko kayong nagtatalo. Ano na naman bang pinagtatalunan niyo ng kapatid mo, ha? Ayaw niya po kasing maniwala sa akin Maniwala sa ano? na may nakita akong aswang kanina. Aswang? Teka, saan? Doon sa may boundary ng baryo natin at ng baryo Bibiklat. At ano namang ginagawa niyo doon? Doon kasi malapit yung huling ginamot niya. Kaya ayun, ang tagal pa kaming sinundo ni Pedring. Kinailangan pa namin siyang hintayin doon sa may harang. Ano ba kasing nakita mo at hindi ka mapakali dyan, ha? Malaking tao siya, Chang. Tapos, may pakpak. Mahaba ang buhok. So, hindi ko alam kung babae nga ba yun o lalaki. Ang mga mata niya, ang pula. Tapos yung mga kukong nakahawak sa harang, ang tutulis at ang tataas. Chang, pakiramdam ko talaga, lalapain niya ako ng mga oras na yun eh. Si ate, hinila ko na nga. Ayaw pang umalis doon. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyari sa amin kung hindi pa dumating si Pedring. Baka ginawa na kaming hapunan ng aswang na yun. Wala nang napapabalitang aswang sa bayan natin, Sofia. At paano ka naman po nakakasiguro? Chang naman. Baka nga isa sa mga kapitbahay natin ang aswang, no? Shh! Ano ka ba naman? Tumigil ka nga. Pag ikaw narinig ng mga kapitbahay natin. Chang, ang sinasabi ko lang naman, hindi tayo nakakasigurado. Paano kung talagang aswang yung nakita ko? Tumigil ka na nga. Magpahinga ka na at baka hindi ka talaga magising ng maaga bukas. Lagot ka na naman sa ate mo. Walang aswang, Sofia. Ilang dekada nang walang usapan ng aswang dito sa bayan natin. Yung mga looban na lang ang tanging sumusunod at naniniwala sa makalumang tradisyon. O siya, sige na. Matulog ka na. Chang naman eh. Sige na. Magsarado ka ng bintana at mukhang uulan, no? Sofia. Sofia, gumising ka. Ano ka ba namang bata ka? Hoy! Pati ka talaga sa ate mo. Chang naman, ang aga-aga pa eh. Oo, maaga pa nga. Pero di ba maaga rin kayo ng ate mo, kaya bilisan mo na at naliligo na yon. Pag yun natapos at hindi ka pa bumabangon, ay nako, pagagalitan ka na naman nun. Oo na po, Chang. Kumain ka na muna habang naghihintay sa ate mo. Nakapaghanda naman ako ng agahan. Ay, saan nga po kami pupunta ngayon? Ay, hindi ko rin alam dyan sa ate mo. Hindi ka ba sinabihan? Wala naman pong sinabi si ate. Ang sabi niya lang ay malayo raw yung pupuntahan namin. Wala namang sinabi kung saan. Wala rin binanggit sa akin. O siya, maupo ka natang makakain na. Kumain ka na ba, Chang? Nagkape na ako. Iwan muna kita dyan. Magsasampay lang ako at magandang sikat ang araw. Sige po. Sino yan? Nandyan ba si Sally? Gusto ko lang sanang makausap. Anong kailangan niya kay ate? At sino ba to? Sino po kayo? At anong kailangan niyo? Ikaw ba si Sally? Hindi po. Ate ko po siya. Bakit po ba? Gusto ko sanang makausap ang kapatid mo, Iha. May nagagailangan ng tulong niya. Sino po? Sofia? Sino yan? Ate, gusto ka raw makausap. Magandang umaga po. Ano pong atin? Ikaw si Sally? Opo. Sally, kailangan namin ng tulong mo. Bakit? Ano pong nangyari? Ay, may sakit ang kapatid ko at hindi nila alam kung saan niya nakuha ito o kung paano ito gagabutin. Kababalik ko lang galing ibang bayan. Matagal na rin kaming hindi nagkikita at ito pa ang nadatnan ko. Manang, gusto ko pong... Pasensya ka na, Iha. Pero kailangan namin ng tulong mo. Pakiusap. Tingnan mo naman ang kapatid ko. Matagal ka ng usap-usapan sa buong bayan.
At ikaw ang isa sa mga pinakamagaling na manggagamot at manghihilot sa lugar natin. Ikaw na lang ang pag-asa ko, Iha. Ilang manggagamot at hilot nang tumingin sa kanya, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumagaling. Hirap na siya, Iha. Pakiusap, tulungan mo kami. May iba pa po sana akong pupuntahan ngayon eh. Saan po ba ang inyo? Hindi ko kasi alam kung makakabalik agad ako at malayo pa ang nauna kong gagamutin. Pero kung malapit lang naman po ang sa inyo, ay pwede naman namin kayong puntahan pagka-uwi namin. Saan po ba ang sa inyo? Sa baryo, Bibiklat. Teka, di ba bawal ang babae doon? Paano naman kayo makakapasok doon, Manang? Tsaka, ang sinasabi mo ba'y nasa loob ng baryong yun ng kapatid mo? Paano po nangyari yun? Sofia, Bakit? Nagtatanong lang ako. bumalik ka na roon. Kumain ka na at maghanda. Oo na. Ay, totoo ba? Akala ko ba hindi pwedeng pumasok ang mga babae sa lugar na yun? So bakit si ate ang kukunin nilang manggagamot? At talaga bang kapatid niya ang gagamutin? Paano nangyari yun? Hoy, tapos ka na kausapin ang sarili mo? Ate naman, nanggugulat. Teka, nasan si Manang? Umalis na. Bilisan mo, sa baryo Bibiklat tayo pupunta. Ha? Teka, ate, pumayag ka? Bakit? Ate naman, hindi natin alam kung anong nasa loob ng lugar na yun. Tapos yung nakita ko, paano yung nakita ko? Ate, paano kung nasa loob ang aswang? Ate, ayoko! Sofia, kung ayaw mo, edi wag kang sumama. Maganda yan. Tulungan mo na lang si Chang dito. Teka, hindi! Hindi ako papayag na ikaw lang mag-isang pupunta doon. No! Oo, di ba ayaw mo? Oo na! Sasama na! Paano yung pupuntahan mo dapat? Yung gagamutin mo dapat? Pupuntahan pa rin natin, pero magpapasama tayo kay Aling Marta. Para kung sakali ay may iwan siya doon. Ang importante ay nakita ko na ang gagamutin. Pagkatapos nun, pupunta na tayong baryo Bibiklat. Ate, sigurado na talaga. Sofia, sinabi ko na sa'yo na kung ayaw mo, huwag kang sumama. Samahan mo si Chang dito at ako na lang ang pupunta sa baryo Bibiklat. Baka mapahamak ka doon. Ayaw mo namang sumama, di ba? So bakit pa tayo nag-aaksaya ng oras dito? Oo na. Sasama na ako. O pues, bilisan mo dyan. Dali! Lord, protektahan niyo sana kami. Sophia, totoo bang narinig ko? Pupunta kayong baryo Bibiklat? Opo. Ewan ko ba kay ate? Alam mo naman yung ate mo. Kapag may gustong gawin, hindi napipigilan, lalo pa kung desidido na talaga siya. Natatakot akong sumama, Chang. Pero ayoko namang iwan at hayaang mag-isa si ate doon. Baka kung ano pang mangyari sa kanya, walang makakatulong sa kanya. Eto, dalhin mo na lang tong mga to. Ano po yan? Mga protection to. May langis din ito tapos orasyon para sa mga aswang. Itong mga proteksyon, gawa ito ng lolo mo noon. Epektibo ito sa halos lahat ng mga kakaibang nilalang. Engkanto, aswang at iba pang halimaw. Isuot mo ito at magdala ka rin ng bawang at asin. Mas maganda sana kung may iba kang sandata gaya ng itak, inorasyon ng kawayan o mga patalim na binabad sa holy water. Pero wala tayo niyan eh. Itong mga to ang pinakamadaling makita. Para naman ako magluluto, Chang. Huwag ka nang maging makulit, ha? O siya, sige, nabilis na. Magagalit na naman yung ate mo. Lagot ka na namang bata ka. Oo na po. Ang dami naman nito, Chang. Itago mong mabuti sa bag mo ang mga yan. Pero dapat yung makikita at makukuha mo kaagad, ha? Areglado po.
Gaya ng sabi ni ate, may pinuntahan muna kaming pasyente sa kabilang bayan. Medyo natagalan nga kami doon dahil grabe rin pala ang sakit ng isang yun. Padilim na tuloy kaming nakapunta sa Barrio Bibiklat. Ate, baka naman pwede ipagpabukas na lang natin. Nakakatakot na. Ano ka ba? Malubha rin ang sakit ng kapatid ni Aling Wanda. Kailangan siyang matingnan ngayon. Tsaka mas malapit naman tong Barrio Bibiklat sa atin. Mag-aalas 6 pa lang naman siguro. Kaya makakabalik din tayo kaagad. Titingnan ko lang may sakit at bibigyan ng paunang lunas. Tapos balikan na lang natin bukas na umaga. Oh, nasan na yung susundo sa atin? Bakit hindi natin kasama si Aling Wanda, ha? Kung tayo nga ginawa ng paraan para payagang makapasok, bakit siya hindi? Hello, kapatid nitong may sakit, di ba? Baka nasa loob na si Aling Wanda. Ano ka ba? Sino ang susundo sa atin ngayon? Ang lamok-lamok na dito, tapos ang dilim. Ate naman Ang dami mong reklamo. Umuwi ka na lang kaya? Bakit kasi pinilit pa ngayon pumunta hindi naman tatakbo ang baryong yan. May sinasabi ka, Sofia? Wala. Ano yun? Ano ba? Huwag kang dumikit. Para kang bata dyan. Hindi mo narinig? Ate! Ang ingay mo. Bunganga mo ang naririnig ko. Ate! Ikaw bang sinasabi ni Aling Wanda? Magandang gabi. Ako nga. Ikaw si Sally? Sino yung kasama mo? Kapatid ko to. Ikaw lang ang papayagang pumasok. Uy, teka, kuya. Hindi pwede yan. Sa lahat ng mga pinupuntahan ng ate ko, ay kasama ako, no? Sinabi ko na rin kay Aling Wanda na kasama ang kapatid ko. Sumusunod lang ako. Luis, sige na. Hayaan mo na silang makapasok. Oh, ano ka ngayon? Sofia, tama na yan. Sumunod kayo sa akin. Eto, hawakan yung mga ilaw. At huwag kayong hihiwalay. Ako na ang magdadala. Sofia, dalhin mo na lang tong isa kong bag. Di okay. Normal naman pala ang loob nila. Magkakalayo nga lang ang mga bahay at mas lamang ang gubat. Semento pa rin naman pala ang daan. Psst! Anong pinubulong-bulong mo dyan? Wala, ate. Tinitingnan ko lang ang paligid. Parang bayan lang din pala natin. Ano ba naman kasi ang ini-imagine mo, ha? Wala naman. Akala ko lang talagang sobrang makaluma nila na tipong wala pa silang semento. Ano ka ba naman? Kung ano-anong pinag-iisip mo? Masisisi mo ba ako? Akala ko nga sa Bukrin tayo pupunta Nasa Patag pa rin naman pala sila nakatira. Ang trabaho namin nasa bukid. Pero sa Patag din naman kami nakatira. Nakikinig ka sa pinag-uusapan namin? Hindi. Sobrang lakas lang ng bulong mo. Aba, piloso pa ka. Sofia, tama na yan. Hindi ako ang nauna. Kung pwede, huwag kayong masyadong maingay. Hindi lang tayo ang mga nilalang dito. Maraming mga mababangis na hayop sa gubat at nung minsay napapadpad sila dito sa daan. Baka marinig nila ang mga boses nyo at maingganyo silang pumunta rito. Sorry po. Ang ingay-ingay mo kasi. Sumimangot na lang ako sa sinabi ni ate. Hindi na ako nagsalita pa. Tuwid at patag lang naman ang dinadaanan namin. May mga ilan-ilang bahay sa gilid, pero ang lalayo ng distansya nila sa isa't isa. Maliliit lang din ang mga bahay at halos lahat ay may mga lampara sa labas na nagsisilbing ilaw, hindi lang sa bahay, kundi pati na rin sa gilid ng daan. Ilang minuto pa ay huminto na kami at pumasok sa isang maliit na eskinita. Dead end na ang sementong kalsada at isang daan paakyat ng bukid na ang kasunod. Yung tinahak naman namin ay parang papunta sa gilid na bahagi ng bundok. Manong, malapit na ba tayo? Nandyan lang sa unahan ng bahay ni Apo Pedring. Siya ang kapatid ni Aling Wanda, di ba? Oo. At siya rin ang pinuno namin dito. Wow, ibang klase si Manang Wanda. Leader pala nila ang kapatid niya, ate.
tumahimik ka na. Sinasabi ko lang naman. Nandito na tayo. Nandyan sa kubong yan si Apo Pedring. Ikaw ang maggagamot. Sumunod ka sa akin. Sa labas lang ang kasama mo. Hindi siya pwedeng pumasok sa loob. Teka lang po. Sofia, sige na. Makinig na lang tayo. Baka palabasin ka pa ng mga yan. Pero ate... Excuse me? Pwedeng pabantayan na lang ng kapatid ko? Baka kasi kung saan-saan na naman yan mapunta. Ako pong bahala. Hindi siya makakaalis sa lugar na ito. Salamat. Para namang hindi ako importanteng tao. Ako nga ang assistant ni ate. Makaalis na nga lang. Hoy! Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng umalis. Bitawan mo ko, pwede? Bibitawan lang kita kung hindi ka na maglilikot. Excuse me. Ano yun? Hoy, narinig mo yun? Mababangis na hayop lang yon. Pusang gala naman eh. Huwag kang sumiksik sa akin, miss. Nakakatakot naman dito. Walang katao-tao tapos may mga maririnig akong alulong. Gabi na. Malamang wala ka talagang makikitang tao. Shh! Huwag kang maingay, pwede. Matagal pa ba si ate? Kasi naman, dapat pinapasok ako eh. Hindi ka naman manggagamot. Kaya bakit ka papapasukin? Assistant ako. Alam ko naman, hoy, ano yun? May gumagapang sa pa ako. Miss, tumahimik ka! Baka ahas yun. O, yan na yan. Walang ahas. Hoy, please na. Punta na tayo dun sa bahay. Dali na. Hindi ka pwede doon. Natatakot na ako rito. Ayan, uulan pa yata. Ano, magpapabasa na lang tayo sa ulan? Wala pang... Ayan na nga po sinasabi ko. Bilis, doon tayo sa may lanay ng kubo. Teka lang naman. Ang ingay mo talaga. Bakit kasi hindi na lang tayo pinapasok kanina? Ayan, nabasa pa ako. Nabigyan ko na po siya ng paunang lunas. Pero hindi ko malalaman kung tumala ba ang nilagay kong gamot hanggang makita ko ang resulta kinabukasan. Kaya babalik na lang po kami bukas. Uuwi kayo ng ganyan ng panahon. Okay lang po. Makikihiram na lang po kami ng payong. Pwede kayong dumito muna para naman hindi kayo mabasa sa ulan. Isa pa, hindi naman kayo hinintay ng sinakyan nyo papunta rito, di ba? Baka mapano pa kayo sa daan. Okay lang po, Manong. Uuwi po kami. Babalik na lang kami bukas. Sofia, tama naman si Manong. Sobrang lakas ng ulan at ang hangin pa. Dito tayo matutulog? Huwag kayong mag-alala. At pwede kayong matulog sa kubo ni Luis. Dito naman kami dalawa sa kubo ni Apo Pedring. Ate! Maraming salamat po, Mang Rene. O siya, Luis, ihatid mo lang mga bisita natin sa kubo mo. At nang makapagpahinga sila. Opo, Manong. Tara na. May isang payong dito. Kayong dalawa na lang gumamit. Yang katabing kubo lang naman ang akin. Tara na. Ate, talaga bang... Halika na, Sofia. Gusto ko na magpahinga. Ang lamig. Pasok na kayo. Salamat. Isa lang ang kwarto rito. Pero medyo malaki naman ang kama. Kaya siguradong kasya naman kayong dalawa. Teka. May mga kumot pa ako rito. At t-shirt. Siguradong wala kayong dalang pamalit. Malamang. Dahil hindi naman dapat kami dito matutulog. Kainis na ulan. Sofia. Salamat sa'yo. Ano nga ang pangalan mo? Luis. Oo. Salamat, Luis. Sige. Maiwan ko na muna kayo. Magpahinga na kayo. Magbihis ka at nabasa ka.
Ate naman eh. Bakit kailangan nating matulog dito? Kakayanin pa naman natin palabas eh. Sofia, wag matigas ang ulo. Gabing-gabi na tapos ang lakas pa ng ulan. Magpatila na lang tayo. Sige na, magbihis ka na at nang makatulog na tayo. Oo na. Si Chang, hindi ba yun mag-aalala? Ate, uy, natutulala ka dyan. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Tara na, matulog na tayo. Okay. Ano palang sakit ng leader nila, ate? At bakit gusto mong malaman, ha? Ha? Lagi ko naman talagang tinatanong yan sa'yo kahit noon pa. Dali na, ano nga? Malubha ba talaga? Anong nilagay mong gamot? Bukas na tayo mag-usap. Matulog ka na. Ate naman. Ate! Oy! Nakatulog agad. Te? Anyari? Pagod na pagod ba siya? Well, sa bagay. Ang dami nga naman naming pinuntahan ngayong araw. Lord, sana walang mangyaring masama sa amin ngayong gabi. Protektahan niyo po sana kami. Diyos ko, wala naman sigurong... sino yan? Ramdam ko ang kaba sa aking dibdib habang tinititigang mabuti ang bintanang nasa tabi ko lang. Napalunok ako lalo nang makita kong parang may tumutulak doon. Pero dahil nakalak ay hindi ito mabuksan. Sobrang bilis ng paghinga ko, lalo na nang nagkaroon ng siwang ang bintana at lumusod doon ang isang napakahabang kuko. Napasigaw ako at mabilis na nagtalukbong. Hindi na ako nakagalaw sa sobrang takot hanggang sa tuluyan na rin akong nakatulog. Nagising ako dahil sa tama ng sikat ng araw sa aking mukha at sa tilaok ng mga manok. Ate? Ate? Ate Sally? Kahit umaga maingay ka. Anong ginagawa mo rito? Nasa kubo na ni Apo ang ate mo. Ano? Bakit ang aga niya naman? Kailangan niyang tingnan ng maaga si Apo. Pinapunta niya lang ako rito para ihatid ka sa labas. Teka, anong pinagsasabi mo? Anong ihatid sa labas? Hindi ako aalis hanggat hindi ko kasama si ate. Pwede bang huwag kang sumigaw? Hindi naman ako bingi. Basta, hindi ako aalis nang wala si ate. Pupuntahan ko siya. Hoy! Bawal kang pumasok sa kubo ni Apo. Ang tigas ng ulo mong babae ka. Pagkatapos na nakita ko kagabi, hindi ako papayag na maiwan si ate dito, no? Ate! 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 Uwi na tayo! Hoy, ano ba? Tigilan mo yan. Nakaka-istorbo ka. Bitawan mo ko. Sabi ng bitawan mo ko eh. Bibitawan kita kung titigilan mo ng pagwawala mo. Pues, ilabas niyo si ate. Ate! Lumabas ka dyan! Sofia, anong ginagawa mo? Halika nga. Ano ba, nakakahiya ka? Kailangan na nating umalis dito. Hindi ako aalis kung wala ka. Sofia, makinig ka sa akin, okay? May kailangan akong mga gamot. Hindi umubra sa kanya ibinigay kong gamot kagabi. Sige na, Sofia, umalis ka na. Pero hindi ko naman alam anong mga ipapakuha mo. Sumama ka na lang. Babalik din naman tayo eh. Kailangan kong bantayan ang kalagayan niya. Baka mamaya ibigla na lang bumigay ang katawan niya. Sige na, wag nang makulit. Babalik ka rin naman. Ate naman eh. Wag nang makulit. Kung umalis ka na, edi sana nakabalik ka na rito. Oo na ate. Ano bang mga kukunin ko? May bag doon sa ilalim ng kama ko. Nandoon na ang lahat ng mga gamot na kailangan ko. Yun lang ang kunin mo tapos bumalik ka na agad dito. Maliwanag? Okay. Ipaliwanag mo na rin kay Chang kung anong nangyari, okay? Oo na. At magdala ka na rin ng damit ko. Teka, bakit kailangan mo ng damit? Ano, hindi ka pa uuwi ngayon?
Hindi ko pa alam. In case lang naman na hindi ka agad gumaling si Apo Pedring. So titira ka dito? Paano iba mong pasyente ha? Ate naman, ano bang nangyayari? Sofia, umalis ka na. At wag mo na ulit ko questionin ang desisyon ko. Luis, sige na. Ihatid mo na siya palabas. Opo, Mang Rene. Miss, tara na. Siguraduhin niyo lang na wala masamang mangyayari sa ate ko. Ano pang ginagawa mo dyan? Bilis! Aga-agang sungit-sungit mo. Pag nalaman ko lang talaga na may ginawa kayo sa ate ko, sinasabi ko sa inyo. Bakit? Anong gagawin mo sa amin? Basta, makikita nyo. Hindi ko alam kung paano napapayag si ate na pumasok sa lugar niyong mga... Mga ano? Mga ano kami, miss? Wala. Tara na nga. Hanggang dito na lang ako. Hihintayin na lang kitang bumalik. Hindi ba talaga kayo lumalabas sa inyo? Takot ka bang lumagpas sa harang na yan, ha? Sige na, miss. Hihintayin na lang kita rito. Bilisan mo na lang. Wow! Makautos. Padabog ko siyang iniwan doon. Ilang minuto pa akong naglakad hanggang sa makahanap ako ng tricycle. Sumakay agad ako at nagpahatid na sa amin. Pagkarating ko sa bahay, nagulat ako at ang daming tao roon. At nang makapasok ako, naabutan ko si Chang na umiiyak. Chang? Chang? Chang, ba't ka umiiyak? Sophia, ay Diyos ko, bakit ngayon ka lang? Asan ang ate mo? Alalang-alala na ako sa inyo eh. Pasensya na po. Pero, bakit po ang daming tao? Siyempre dahil kinabahan na ako ng sobra. Humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay natin. Ay, Diyos ko namang bata ka. Nasaan ba si Sally? Bakit hindi mo siya kasama, ha? Ay, pasensya na po. Ang bilis din po kasi ng pangyayari. Hindi ko rin naman in-expect na hindi kayo makakauwi. Akala ko makakauwi kami agad eh. Okay. Pero nasaan ang ate mo? Yun na nga po, Chang. Pwede po kayang umalis muna kayo? Kakausapin ko lang ang Chang ko na kami lang. Pasensya na at salamat mga mare. Kailangan ko lang munang kausapin itong pamangkin ko. Salamat ulit sa inyo. Sophia, anong nangyayari, ha? Nasaan ang ate mo? Oh, Diyos ko, hihimatayin ako sa pag-aalala sa inyo eh. Yun na nga, Chang. Di ba kahapon, may pinuntahan kaming pasyente doon sa Baryo Bibiklat. Oh, anong nangyari doon? Malala daw, sabi ni ate. Pero hindi ko nakita ang pasyente kasi hindi nila ako pinapasok sa kubo kung nasaan ito. Si ate lang ang pinapasok sa loob. Kaya hindi ko rin alam kung anong nangyayari doon. Teka. Ibig sabihin, sa Baryo Bibiklat kayo natulog kagabi? Asan pa nga ba, Chang? Gabi na kami nakapunta doon galing sa isa niyang pasyente. Tapos ayun, umulan pa ng pagkalakas-lakas. Kaya, ayun, doon na kami nakatulog. Oh, bakit ikaw lang ang umuwi ngayon? Asan ang ate mo? Ay, nagpaiwan siya doon. Hindi ko alam kung bakit. Pero, iba ang pakiramdam ko, Chang. Ang sabi ni ate, malubha raw ang kalagayan ng pasyente niya. Kaya kailangan niyang bantayan doon. Ano? Ano bang sakit ng isang yan para kailangan niyang magpabantay ron? Hindi ko nga po alam, Chang. Kaya kailangan ko na rin bumalik doon. Pinapunta niya lang naman ako rito kasi kailangan niya raw ng mga ibang gamit niya sa panggagamot. Oh, Diyos ko. Sigurado ka bang ligtas siya doon, ha? Hindi natin alam kung anong klaseng mga tao ang tagalooban. Ano bang itsura ng mga taga ron? Anong itsura ng mga bahay nila? Anong pamumuhay nila ron? May napansin ka bang kakaiba sa kanila, sa lugar nila? Normal na tao lang naman po sila. Wala naman silang kahit anong espesyal o kakaiba sa kanila.
Maliban na lang na lahat talaga sila ay mga lalaki at wala ni isang babae ron. Yung mga bahay nila ay kapareho lang din ng mga nasa atin. Wala ka bang napansing kakaiba sa kanila? Parang normal lang naman sila, Chang. Pero, pusang gala. Oo nga pala, yung kagabi. Oh, bakit? Anong nangyari kagabi? Parang may nakita ako kagabi, Chang. May sumilip sa bintana. Hindi ko nakita ang mukha niya, pero nakita ko yung sobrang talas na kuko ng isang kakaibang nilalang. Hindi ko alam kung ano yun, Chang. At mas lalong hindi ko alam kung bakit nandun yun o kung ano yun. Ay, Diyos na mahabagin. Kailangan nating mapauwi ang ate mo. Ay, ano ba naman kasing pumasok sa isip ni Sally? Hindi ko na talaga alam, Chang. Wala pa rin yung babaeng nagpunta dito na kapatid raw ng pasyente ni ate. Masama ang kutob ko, Sofia. Kailangan mong pauwiin ang ate mo rito. Yun naman po talaga ang gagawin ko. O siya, sige na. Kunin mo ng mga gamit niya. Teka, samahan na kaya kita? Ay, Chang, wag na po. Kaya ko naman. Siguro. Basta, kakayanin ko. At promise, pagbalik ko ay kasama ko na si ate. Hindi ko siya iiwan ron sa lugar na yon. Yung mga pinadala kong gamit sa'yo, nasa na? Naiwan yung dala kong bag ron. Sa sobrang pagmamadali ko kanina, hindi ko na naisip na dalhin yon. Ayos lang. Ipaghahanda kita ng mga bago mong dadalhin. Sige na. Okay po. Kunin ko lang mga pinapakuha ni ate. Chang, tapos na ako. Teka, ito. Dalhin mo mga ito. Ano naman po to, Chang? Dinagdagan ko ang mga bawang at asin mo. At ito, buti na lang hindi ko na ipadala sa ate mo kaya may extra pang anting-anting dito. Panangga ito sa kahit anong orasyon mula sa mga aswang. May orasyon din po ang mga aswang? At saka, tingin niyo po, aswang ang nakita ko? Sophia, naalala mo ba nung isang araw? May nagpakita ng aswang sa'yo nung isang araw, di ba? Hindi imposibleng may gumagalang aswang sa kanila ngayon. O baka nga mga aswang ang mga yun doon. Po? Hindi naman ako nananakot, Sophia. Pero kasi, hindi natin kilala ang mga tagalooban. Wala rin namang mawawala kung magiging maingat tayo. Kaya kailangan mo na talagang mapauwi ang ate mo dito. Mag-iingat ka. Ayaw mo ba talaga akong sumama? Pahirapan nga po akong papasukin doon. Tsaka, kailangan ka po namin dito sa labas. Pag may nangyari sa amin ni ate, o pag hindi kami nakabalik, ililigtas mo kami, Chang. Pakiusap. Ano ka ba namang bata ka? Bakit ka nagsasalita ng ganyan, ha? Kasi naman, Chang, masisisi mo ba ako? Kinakabahan na ako. Kung ano-ano na tuloy yung mga iniisip ko. Sabi na nga ba, may mali talaga sa babaeng yun Dapat hindi nagpadala si ate sa babaeng yun. Dapat napigilan ko siya. Ngayon, nandun na siya sa looban. At kinakabahan ako na ewan. Ayoko maging mapanghusga pero ewan ko ba. Naniniguro lang naman tayo, Sophia. Kung wala naman silang gagawin, di wala ka rin gagawin. Sige na po. Babalik na ako. At na makabalik na rin agad kami ni ate. O siya, mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko rin yung mga kasama ng papa mo noon, ng mga manggagamot. Baka sakali makatulong din sila kung sakali. Sige po. Alis na po ko. O siya, mag-iingat ka, Sophia. Kayo na naman? Ikaw ang kapatid ni Sally, hindi ba? Opo. Ako nga. Anong ginagawa niyo rito? At bakit wala kayo doon sa baryo Bibiklat? Di ba dapat nandun ka para sa kapatid mo? Ay, pasensya ka na, Iya. May kinailangan pa akong gawin kahapon. Pero huwag kang mag-alala dahil lang galing na naman ako doon.
Kaya nalaman kong nandito ka at may kinuhang kapit panggamot ng ate mo. Tara na, sasabay na lang ako pabalik. Papasok po kayong balyong bibiklat? Oo, babalikan ko si kuya doon. Tara na. Sige po. Chang, alis na po kami. Sasamahan po ako ni Aling Wanda. Siya po yung kapatid ng may sakit na sinasabi ko sa inyo. Magandang umaga. Magandang umaga rin. Sige na, humayo na kayo at baka mas matagalan pa kayo ng ate mo. Okay po, Chang. Manang, tara na po. Magkasama kami ni Aling Wanda na pumunta sa baryo Bibiklat. Pagkarating namin sa may harang ay agad kong namataan doon si Luis na naghihintay pa rin. Hindi yata talaga siya umalis doon mula kanina. Ang tagal mo. Pasensya naman. Ang daming pinakuha ni ate. Tara na. Bumalik ka ba sa kubo mo? Ako bang tinatanong mo, miss? Malamang. Ikaw lang naman may kubo doon sa ating tatlo. Hindi. Hinintay ko kayo. Ang tagal mo. Kanina pa ako nandun. Pasensya naman, no? Sinabi ko na, di ba? Ang daming ang pinadala ni ate. Pwede ba wag na kayong magtalo? Bilisan na lang natin. Umaga na. Pero wala pa rin masyadong tao sa paligid. Grabe. Ano ba naman tong lugar na to? Hindi ba sila nagtatrabaho? Bakit ko konti pa rin ang mga tao? O baka konti lang talaga sila rito? Ewan. Nasa bukid na halos lahat ng mga kasamahan ko ng ganitong oras. Kaya wala ka na talagang makikita. Di ko naman tinatanong. Pwede ka namang magtanong, miss. Hindi yung para kang baliw na bumubulong dyan. Ewan ko sa'yo. Kuha mo rin talagang inis ko eh. Nandito na tayo. Papasok ako sa kubo ng pasyente. Mang Rene, papasok daw tong kapatid ng manggagamot. Sige na. Pumasok ka na, Iha. Wanda, mamaya ka na lang pumasok. Salamat po. Oh, Sofia. Nandyan ka na pala. Dala mo ba? Oo, ito na. Pero ate, ano bang... Ay, Diyos ko! Anong nangyari sa balat niya? At bakit parang may mali sa mga paa niya? Bakit balik ko ang mga yan? Ate! Huminahon ka. Hindi ko pa alam kung anong sanhi ng mga butlig niya sa balat. Pero napansin kong unti-unti ring nadideporma ang kanyang katawan. Kagaya niyang mga paa niya. Ay, Diyos ko! Ate! Anong klaseng sakit yan? Hindi naman siguro yan nakakahawa. Yan ang aalamin ko. Pero, ate, huwag na tayong matulog dito, please. Balikan na lang natin siya bukas. Umuwi na tayo ngayon. Please lang. Sofia, pwede ba mag-focus na lang muna tayo sa may sakit? Mamaya na natin isipin yan, okay? Uy. Oo na. Halika, kunin mo lahat ng gamit yan sa bag na dala mo. Itong mga dahon-dahon ba? Oo, yan nga. Akin na. Tapos yung mga booklet dyan, akin na. Halos buong umaga yata namin ginagamot yung matanda. Hindi ko alam kung tumalab na ba ang gamot o ano, kasi hindi pa rin naman nagigising ang matanda at saka hindi rin naman nawawala ang mga butlig sa katawan niya. Lumabas na muna kami ni ate at doon namin naabutan sina Aling Wanda, Mang Rene at yung busit na Luis na naghihintay sa amin sa lanay ng kubo. Hindi pa rin humuhupa ang mga butlig sa kanyang katawan. Naninigas ang kaninabalikong paa kaya hindi ko rin maayos. Sa ngayon, hintayin na lang muna nating tumalab ang mga ibinigay kong gamot bago ko subukang muli. Ang ibig mong sabihin ay hindi mo pa alam kung kailan gagaling si Apo Petring. Depende po sa kanyang katawan, Mang Rene. Ngayon lang din kasi ako nakasalubong ng ganitong kaso. Kaya hindi ko pa talaga alam kung anong mas magandang gawin dito. Sinusubukan ko ang lahat ng alam ko sa panggagamot.
Sana lang ay may tumalab na. Kung gano'n ay kailangan niyo pang manatili rito. Ay, hindi na po. Uuwi na po kami ngayon. Babalik na lang po kami kinabukasan para i-check ang pasyente. Pwede namang hindi na muna kayo umuwi. May mga kubo naman ditong pwede niyong tuluyan pansamantala. Ayos lang po talaga, Mang Rene. Isa pa, may mga pasyente rin naman po si ate sa ibang lugar na kailangan niyang puntahan. Kaya hindi po kami pwedeng pumirmi dito sa lugar niyo. Tama po si Sofia, Mang Rene. Babalik na lang po kami bukas para tingnan ang kalagayan niya. Ay siya, kayo bahala. Luis, ihatid mo na lang ulit ang magkapatid na ito. Ay, teka lang po. Naiwan ko yata yung bag ko sa kubong tinulugan namin kagabi. Kukunin ko lang. Ako nang kukuha, miss. Di kunin mo. Sofia, ano ba? Maraming salamat, Luis. Pwede bang wag ka masyadong masungit kay Luis? Ano ka ba namang bata ka? Kasalanan niya naman. Pinubusit niya ako. Tigilan mo na. Eto ng bag mo, miss. Salamat, Luis. Mauna na po kami, Mang Rene. Babalik na lang po kami bukas. Ay, maraming salamat, Sally. Kumusta si Chang? Napaliwanag mo ba ng maayos sa kanya kung bakit hindi tayo nakauwi? Oo. Ay, ayun, nag-alala siya, syempre. Ate, grabe naman makatingin sa atin ng mga yan. Ha? Sino? Yung mga lalaki, oh. Akala ko ba nasa bukid ang mga yan? Shh! Huwag kang maingay. Unang beses yata itong may mga babaeng pumasok dito sa baryo nila. Kung ano-anong iniisip mo. Ay, ewan. Iba talaga ang nararamdaman ko ngayon. Bilisan na natin pwede. Gusto ko nang umuwi, ate. Eto na nga. Hindi mo ako kailangang hilahin. Ay, sa wakas. Nakalabas na rin. Maraming salamat, Luis. Walang anuman. Bukas nandito ulit ako para hintayin ka. Sige. Salamat ulit, Luis. Ate, tara na. Hinila ko na si ate paalis at hindi sinasadyang napatingin ako kay Luis. Titig na titig siya sa akin, kaya tinaasan ko siya ng kilay. Pero bumuntong hininga lang siya at tumalikod na. Nakahinga lang ako ng malalim nang makauwi na kami ni ate sa bahay. Mabilis siyang pumunta sa kwarto niya habang ako ay nasa sala. Wala si Chang, kaya maglilinis sana ako ng bahay nang marinig kong parang may sumusuka sa taas. Mabilis ako napatakbo doon. Ate! Ate! Anong nangyayari sa'yo? Sofia! Tubig! Pahinging tubig! Ito. Ay, Diyos ko. Anong nangyari? Ano yan? Bakit sobrang itim ng sinusuka mo? Ate! Ay, Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo? Ay, nahawaan ka ba ng sakit? Ate! Ay, wala pa si Chang. Anong gagawin ko? Okay lang ako. Okay. Ate, seryoso ka ba? Tingnan mo nga yung sinuka mo. Sally! Sofia, anong nangyayari? Chang! Chang, si ate! Bakit? Anong nangyari? Hindi ko alam. Bigla na lang siya sumuka ng ganyan. Mahabaging Diyos. Sally, anong nangyari sa'yo? Okay lang ako, Chang. Kailangan ko lang magpahinga. Ano? Wala kang inumin? Ate, ano ba? Sinabi nang magpapahinga lang ako. Umalis na kayo rito. Ate? Sally, ano ka ba? Bakit mo sinisigawan ng kapatid mo? Nag-aalala lang naman siya sa'yo. Ang kulit eh. Ako ang may mas alam dito. Kaya umalis na kayo. Ako na maglilinis niyan. Hindi, ako na. Sofia, pumunta ka na sa kwarto mo at magpahinga. Ako
Ako nang bahala dito. Opo. May tubig po siya dyan sa lamisita niya. Pabigay na lang po sa kanya. Sige na. Ako nang bahala rito. Sinigawan niya ako. Talagang sinigawan ako ng ate ko. Ni minsan hindi niya ako sinigawan. Anong nangyayari? Bakit ako kinakabahan? Sino yan? May tao ba dyan? Sophia, sinong kausap mo? Bigla na lang pong humangin ng malakas tapos pakiramdam ko may nakatitig sa akin mula sa baba. Wala namang tao sa baba. Meron ba? Hindi ko alam, Chang. Hindi ko na alam. Sophia, halika rito. Pagod ka lang din. Kailangan mo ring magpahinga. O siya, sige na. Magpahinga ka na muna. Ay, pabantayan na lang po si Ate Chang. Pakiusap. Iba po talaga ang kutob ko eh. May nangyari kagabi. May nangyari nang pumasok siyang mag-isa sa kwartong yon. At hindi ko alam kung ano. Okay, siya, sige na. Kaya ko na to. Pero kailangan mo pa rin magpahinga. Sige na. Lord, sana wala lang ito. Sana running lang ako. Please. Ipinigit ko ang aking mga mata para pilitin ang sarili kong matulog. Kahit na parang may nakadagan sa dibdib ko at pakiramdam ko may mangyayaring masama. Hindi ko alam kung dahil pagod nga ako kaya ako nakaidlip. Pero agad din naman akong nagising dahil sa malakas na pagkulog at pagkidlat. Napabalikos ako ng bangon lalo na nang marinig kong sumigaw si Chang sa baba. Halos madapa pa ako pababa ng hagdan sa pagmamadali. Chang? Chang? Bakit? Ang ate mo, nawawala siya. Ano? Saan nagpunta? Hindi ko alam. Hindi ko naman siya nakitang lumabas ng bahay. Ay, Diyos ko. Chang, kailangan natin siyang hanapin. Oo, pero halika. Tingnan mo to. Ang alin? Tingnan mo ang kwarto niya. Ano? Ay, Diyos ko! Ano yan? Bakit may mga sulat sa dingding niya? Chang! Anong mga sulat na yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ay, Diyos ko, ano bang nangyayari? Kailangan nating hanapin ang Ate Chang. Tara na. Saan ka pupunta? Mainit sa labas, Sophia! Kung saan nagsimula ang lahat ng to. Ano? Saan? Sa Baryo Bibiklat. Sophia, sigurado ka ba rito? Sigurado, Chang. Masama na ang kutob ko kagabi. Dapat talaga pinilit ko siyang wag na kaming tumuloy. Ay, Diyos ko. Protektahin niyo sana po kami, ay, Diyos ko. Ate! Sophia! Ay, Diyos ko! Sally! Anong ginagawa mo rito? Chang! Ang init po niya! Ay, Diyos ko! Tara na. Dalhin natin siya sa bahay. Ate! Ate, tara na po! Chang, dahan-dahan. Oo. Ay, Diyos ko naman. Bakit ka naman kasi lumabas? At ano ginagawa mo ron sa may harang? Chang, narinig mo yun? Ang alin? Chang, parang may sumusunod sa atin. Ano? Teka, titingnan ko ng dahan-dahan. Huwag po kayong hihinto. Sige. Anong nakikita mo? Ang dilim, Chang. Pero may mga sumusunod nga sa atin. Bilisan natin, Chang. Sa gitna ng ulan, akay-akay namin ang tulala kong kapatid. Palapit na kami sa bahay nang bigla akong marinig ang tila mabilis na pagtakbo ng kung sino man sa likuran. At nang lumingon ako, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang kahindik-hindik na itsura ng isang babae. Nanlalaki ang kanyang mga mata at tumutulong ang kanyang laway. Parang palaka ang kanyang paglalakad hanggang sa isang pakpak ang tumubo sa kanya.
Napasigaw ako sa takot nang makitang papunta siya sa direksyon namin. Chang! Takbo! Sofia, ang mga bintana, isara mo, bilis! Oo, Nakita mo ba yun? Anong klaseng halimaw yun? hindi ko po alam, Chang. Hindi ko alam. Sofia? Chang? Tulong! Ate! Chang! Si ate! Sally! Sally, bakit? Anong masakit? Ang sakit ng tiyan ko, Chang! Sofia! Tulungan mo akong pahigay ng ate mo sa upuan. Bilis! Opo! Ate, nandito lang kami. Nandito lang kami. Hindi ka namin iiwan. Nandito lang kami, ate. Ang sakit! Sofia, ang sakit! Ang sakit! Ay, Diyos ko! Ano bang nangyayari sa batang to? Kunin mo yung mga gamot sa itaas, Sofia. Bilisan mo! Opo. Anong... lumayo ka! Halimaw! Ay, Diyos ko. Nasundan kami ng aswang. Sofia, bilisan mo! Nandiyan na po. Akin na. Ito po. Hinding-hindi na kayo babalik sa baryong yon. Hindi natin alam kung anong pinagagagawa nila sa ate mo o kung anong klaseng tao sila ron. Chang, may aswang kanina. Sinundan niya tayo rito. Muntik niya na akong atakihin kanina sa kwarto. Ano? Ay, mahabaging Diyos. Ano bang nangyayari? Bakit bigla na lang lumitaw ang aswang na yun? Ilang dekada ng tahimik ang bayan natin. Ngayon pa sila lilitaw. Anong gagawin natin, Chang? Ililigtas natin ang ate mo. At saka natin poproblemahin ang aswang na yon. Mabuti na lang at tumalab din naman ang gamot ko kay ate. Nawala ang sakit ng tiyan niya pero agad siyang nawala ng malay. Kaya pinapahinga na lang muna namin siya. Buong gabi kaming nagbantay dahil sa takot. Kinabukasan, umalis agad si Chang para sabihin sa mga kapitbahay ang nangyari kagabi. Pinuntahan din niya ang isa sa mga kasama ni na Papa at Lolo noon na mga manggagamot para matignan si ate. Hindi naman ako mapakali habang binabantayan si ate. Iba talaga yung kutob ko at kailangan ko ng kasagutan. Kailangan kong puntahan ang baryo Bibiklat. Sila lang ang makasasagot sa mga tanong ko. Sofia, ang ate mo. Chang, nandito na po pala kayo. Nasa kwarto po si ate. Nagpapahinga pa rin. Mabuti naman. Hindi na ba sumasakit ang tiyan niya? Mukhang hindi naman na po. Sino po sila? Sila ang mga albularyong nakasama ng lolo at papa mo noon. Patitingnan ko ang ate mo sa kanila. Mabuti po kung ganon. Kayo na po muna ang bahala kay ate rito. Teka, saan ka pupunta? Basta po, ay pupuntahan lang ako. Hoy, Sofia! Saan ka na naman pupunta? Ay, Diyos kong batang to. Hindi ako papayag na wala akong malaman ngayon. Humanda sa akin ang mga taga-baryo yun pag nalaman kong may ginawa sila sa ate ko. Manong, sa entrada po ng baryong Bibiklat. Kapit ka lang, ate. Hindi kita pababayaan. Ay, kaya mo to, Sofia. Kakayanin mo. Mag-isa ka lang. Nasaan ang ate mo, miss? Ikaw, nandito ka na pala. Di ba sabi ko kahapon, hihintayin ko kayo rito para sunduin? Nasaan ang ate mo, miss? Hindi na babalik ang ate ko dyan. Nandito lang ako dahil may gusto akong malaman. At gusto kong sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Anong pinagsasabi mo, miss? Nangako kayo. May usapan sila ni Mang Rene. Talaga ba? Anong ginawa niyo sa kanya, ha? Ano pang balak niyong gawin sa kanya? Miss, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kaya mabuti pa ibalikan mo ang ate mo. At nang mabalikan na natin si Apo Pedring, hindi matutuwa si Mang Rene kapag nalaman niyang hindi kayo tumupad sa usapan. At anong gagawin niya, ha? Namimilipit ngayon sa sakit ang ate ko. Anong ginawa niyo sa kanya? Anong ibig mong sabihin?
Sumuka lang naman siya ng napakaitim na likido kagabi. Tapos sumakit ang kanyang tiyan. Ngayon, sabihin mo dyan sa Mang Rene na yan na hindi na babalik ang ate ko dito. At kung ano mang ginawa niyo sa kanya, pagsisisihan... Aray! Ano ba? Bitawan mo ako! Saan mo ako dadalhin? Hoy! Ayup ka talaga! Tumahimik ka! Pwede ba? Maririnig ka nila. Nila? Sinong nila? Ng mga kasama namin. Pag nalaman nila ang nangyayari sa ate mo, siguradong mas bibilisan nila ang mga kilos nila. Hindi kita maintindihan. Hindi sumagot si Luis. Ramdam na ramdam ko ang kabog ng dibdib ko habang nakatitig siya sa akin. Napalunok ako at hindi alam ang gagawin ko, lalo na nang bigla niya akong hilahin papasok ng gubad na nasa gilid ng daan. Di ko alam kung saan parte na kami at mas lalo lang akong kinabahan, pero sa hindi malamang dahilan napapakalma ako ng mahigpit niyang hawak sa aking kamay. Tumigil kami sa isang kubo at pinasok niya ako sa isa sa mga kwarto doon. Tigilan mo yan, Sofia. Tigilan mo kung ano mang iniisip mo. May sinasabi ka? Ano? Anong pinagsasabi mo? Wala akong sinasabi. Dito muna tayo. Teka, nasan tayo? Nasa gitna tayo ng gubat. Anong ginagawa natin dito? Hoy, bakit mo ba ako dinala rito? Uuwi na ako. Hindi ka makakauwi. Hindi ka pa uuwiin ng mga nakabantay sa harang dahil sa mga sinabi mo. Anong sinasabi mo? Sino ang mga nakabantay sa harang? Bakit hindi nila ako pauuwiin? Dahil gagawin ka nilang pain. Ano? Pain? Saan? Para papuntahin ang ate mo rito. Dahil hindi na nila ito makukontrol. Kung sinuka na nito ang orasyon namin. Anong pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Orasyon? Sino ka? Bitawan mo ako! Okay. Bibitawan kita. Pero huwag kang sumigaw. Maririnig ka nila, okay? Shh! Hindi kita sasaktan, promise. Seryoso ka ba, ha? Tingin mo talaga maniniwala ako sa'yo? Ngayon na inamin mong may ginawa kayo sa ate ko? Anong orasyon? Bakit niyo siya inorasyonan? Sabihin mo, Luis! Pwede bang huminahon ka muna? At sinabi ko nang huwag kang sisigaw. Maririnig nila tayo. Please, Sofia. Sabihin mo lahat sa akin. Sino kayo? Anong ginawa niyo sa ate ko? Sofia. Ano yun? Bitiwan mo ako! Luis! Kung ayaw mo pang malapa, tumahimik ka. Luis! Lumabas ka dyan! Sofia, makinig ka. Dito ka lang, okay? Huwag kang aalis kahit na anong marinig mo. Naiintindihan mo ako? Bakit? Isusumbong mo ba ako? Kung gusto ko talagang gawin yan, ginawa ko na kanina pa. Pero tinulungan kita, di ba? Kaya please, alam kong inis ka sa akin. Pero magtiwala ka muna sa akin, okay? Kahit ngayon lang. Bad trip ka rin sa akin. Bakit mo ako tutulungan, ha? Ewan ko. Hindi ko rin alam. Basta magtiwala ka sa akin. Sungit. Wow, ha? Dito ka lang, okay? Hintayin mo ko. Luis! Maghintay ka lumabas! Manong! Mabilis na tumakbo si Luis palabas ng pinagtataguan namin. Hindi ko na marinig ang pinag-uusapan nila kasi ang layo na nila. Pero isa lang ang nasa isip ko ng mga panahong yun. Kailangan kong makaalis. Ang dami kong tanong sa isip ko. Wala akong maintindihan sa mga sinabi ni Luis. Parang yung mga parte ng puzzle na hindi ko mapagtugma-tugma. Nayakap ko na lang ang aking sarili lalo na nang makarinig ako ng sigawan. Ilang saglit pa ay narinig kong umalis sa mga tao at ang pagbalik ni Luis kung saan ako nagtatago.
Napatayo ako nang makita ang mukha niyang duguan. Anong ginawa nila sa'yo? Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Sinabi ko sa kanilang pinauwi ko kayo. Kaya sila galit sa akin. Salamat. Pero bakit mo ginawa yun? Sigurado ka bang hindi nila pupuntahan ang ate ko? Kung may kasama ng ate mo ngayon, hindi makakalapit si Wanda sa kanya. Ano? Anong kinalaman ni Aling Wanda? Siya ang inutusan ni Apo Pedring. Dadalhin ang ate mo sa amin. Teka, Apo Pedring? Di ba yan yung may sakit? Walang sakit si Apo Pedring. Kailangan niya lang na pumunta ang ate mo sa amin. Sa kanya. Bakit? Bakit si ate? Luis, naguguluhan ako. Hindi mo pa sinasabi kung ano nga ba kayo. Please, sabihin mo sa akin. Nasa baryo ka ng mga aswang. Sophia, baryo ng mga isinumpang aswang. Ano? Aswang ka? Hindi kita sasaktan. Pangako. Hindi yan ang tanong ko. Hindi nila kami mapatay kaya ikinulong nila kami. Dito, sa baryo. Hindi totoong nagkukulong lang kami rito. Ang totoo ay hindi kami makalagpas sa harang. Kaya para sagutin ang tanong mo, kung mapupuntahan nilang kapatid mo, hindi. Malalakas na aswang sina Mang Rene at Apo Pedring. Pero hindi sila makakalabas. Isinumpa kami sa lugar na to. Sa oras na tumapa kami sa labas ng harang na yon, paniguradong masusunog kami. So, si Wanda lang ang nasa labas. Totoo bang kapatid siya noong Apo Pedring? Aksidente na wala si Wanda sa gubat nung nakaraang linggo. Doon nakakita si Apo Pedring ng ideya kung paano kami makakalabas. Hindi purong aswang si Wanda at mas lalong hindi siya galing sa lahi namin. Kaya hindi siya makukulong dito sa baryo kahit na maging aswang siya. Ginawang aswang ni Apo Pedring si Wanda. Binigyan ng orasyon para sumunod sa lahat ng gusto niya. Tapos ay inutusan niya itong puntahan kayo ng ate mo. Teka, kilala niyo na ba kami ni ate noon pa? Bakit kami? Bakit ang ate ko? Si Apo, kilala niya ang pamilya ninyo. Ang lolo at papa mo, pinapahanap lang niya kayo kay Wanda. Swerte na lang siya dahil hindi kayo umalis ng bayan. Kaya mabilis lang din kayong nahanap. Anong meron sa amin? Bakit kami? Lolo at papa niyo ang nagkulong sa amin. Alam mo siguro kung gaano sila kalakas noon, di ba? Hindi na rin nakapagtataka. Kasi namanan naman ang ate mo yon. Anong kinalaman nun sa... Para makumpleto ang ritual na magpapalaya sa amin, kailangan namin ng dugo. Hindi lang ng malalakas na manghihilot, kundi ang dugo rin ang nagkulong sa amin. Nananalaytay sa mga dugo ninyong dalawa ang dugo ng inyong ama at lolo. At dugo ni ate ang gusto niyang kunin. Kailangan namin siyang ialay para makumpleto ang ritual. Nang makita ni Apo ang pwede niyang magawa kay Wanda, pinahanap niyang kapatid mo. At nagpanggap siyang may sakit para mapuntahan ni Sally. At yung kondisyon niya... Isa lang yung ilusyon na dala ng kanyang malakas na orasyon. Anong ginawa niya kay ate sa loob? Gaya ng sinabi ko, isinailalim nila ang ate mo sa isang orasyon para sana hindi na siya umalis ng baryo. Pero mabilis kang makahalata, mabilis kang magduda. Kaya kinailangan namin siyang pauwiin. Kasama mo. So planado lahat ng yun. Pati ang pag-uwi namin at yung Ngayong gabi dapat gagawin ang ritual. Si Wanda na dapat ang bahala sa iyo pagkatapos makabalik ng ate mo rito kagabi. Pero
Mukhang hindi nila inaasahang lalaban ka. Palaban ka eh. May sungit. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Tutulungan mo naman ako, di ba? Umabot na ako hanggang dito. Traidor na nga ang tingin nila sa akin. Sungit mo kasi. Bakit ko kasalanan, ha? Hindi ko naman sinabing, Hoy, anong ginagawa mo? Bakit mo dinidilaan yung sugat mo? Nawala. Ayusin mong sarili mo. Iaalis kita rito. Wala na ako magagawa kay Wanda. Hindi ako makakalabas. Kaya kayo nang bahala sa kanya. Ako nang bahala sa kanila. Kailangan nating makaalis bago magdilim. Saan tayo dadaan? Baka makita nila tayo. Basta magtiwala ka lang sa akin. At yun nga ang ginawa ko. Nagtiwala ako sa nakakainis na lalaking to. Hindi ko alam kung bakit pero nasasaktan ako pag iniisip kong maiiwan siya at ginawa niya ang lahat ng to para sa akin. Napailing na lang ako at niyakap ulit ang aking sarili habang hinahanda ni Luis ang mga panangga namin mamaya. Hindi agad kami nakalabas dahil napuno ng mga aswang ang paligid ng kanyang kubo. Kaya kinailangan naming hintayin bago kami makalabas. Shh! Huwag kang maingay. Huwag kang masyado maingay, okay? Alam ko. Sinusubukan ko. Okay. Kailangan niyong mapatay si Wanda. Yun lang ang tanging paraan. Para wala nang sumunod sa inyong pamilya. Naiintindihan mo, sungit? At kailangan ninyong siguraduhin na wala na ulit mapapadpad na tao sa baryong to. Dahil kung hindi, mabibigyan ulit ng pagkakataon si Apo Pedring na gumamit ng iba para makalabas kami. Hindi ka na ba talaga makakalabas dito? Bakit? Gusto mo ako makita sa labas? Crush mo ako, no? Hoy, ang kapal na mukha mo. Baka ikaw ang crush ako. Sana nga nakakalabas ako, sungit. Para makita pa kita ulit. Hindi. Shh. Sungit. Yuko. Sila ba yun? Hindi ko alam. Hanapin nyo! Pinasabi ko na nga ba? Tatraidorin tayo ng Luis na yun. Ang sabi ni Wanda, wala doon ang bunsong kapatid. Nagsinungaling si Luis. Hanapin nyo sila! Paniguradong hindi pa sila nakakalabas ng gubat! Alam na nilang nandito ako. Anong gagawin natin? Kailangan nating bilisan. Tara na. Malapit na tayo sa harang. Pag nakalabas ka ng harang, wala na rin silang magagawa sa'yo. Pero mag-iingat ka pa uwi. Siguradong nag-aabang si Wanda. Oo. Bilis. Dito. Nasa malayo sila. Ayan na. Nakikita ko ng harang. Bilis, Sofia! Oo. Bibilisan ko. Saan ka pupunta, ha? Sofia! Bitiwan niyo siya! Luis! Tulong! Naiyak na lang ako nang kaladkarin ako ni Mang Rene palayo ng harang. Pero agad din siyang natigil nang sinakmal siya ni Luis. Dahilan para bitawan niya ako. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatitig kay Luis na nagbagong anyo na. Iba ang kanyang anyo kaysa kay Wanda. Umitim ang kanyang balat. Nagkaroon siya ng sungay tapos humaba at naging puti ang kanyang buhok. Si Mang Rene ay nagbago rin ang anyo. Pumuti ang buhok niya at nagmukhang lobo ang kanyang pangitaas na katawan. Hindi ako nakagalaw. At kung hindi pa ako sinigawan ni Luis hindi na ako makakabangon. Takbo, Sofia! Takbo! At huwag na huwag kang hihinto! Isa kang traidor, Luis! Papatayin kita! Luis! Sorry! Oh, Diyos ko, Sofia! Chang! Ikaw ba yan? Sofia! Mga kasama! Nandito siya! Chang! Oh, Diyos ko! Oh, Diyos ko! Ang pamangkin ko! Salamat sa Diyos at nakita na kita. Chang! Ikaw na bata ka. Pinag-alala mo ko Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Bakit ka ba tumakbo kanina, ha? Hindi ka talaga nakikinig. Chang! Kailangan nating umalis. Si ate! Nasaan si ate? Nasa bahay ang ate mo.
Bakit ka ba natataranta? Yung aswang! Kailangan nating mapatay yung aswang kanina. At kailangan nating lumayo sa baryong bibiklat. Tara na! Umalis na tayo dito! Dapat wala nang makapasok doon. Tawagin mo na ang mga kasama mo. Umalis na tayo, Chang! Si ate! Kailangan nating puntahan si ate! Teka, may mga pumasok sa gubat para hanapin ka. Kailangan natin silang pabalikin. Ano? Pabalikin niyo na sila, dali! Hindi sila pwede pumasok sa baryong yan! Bumalik na kayo! Bilisan niyo! Oh, Diyos ko, Sofia. Anong nangyayari? Chang! Nasaan sila? Kailangan natin silang pabalikin bago pa mahuli ang lahat! Anong nangyayari? Anong nalaman mo? Chang! Ang baryo bibiglat ay... Ano yun? Hindi! Hindi maganda to! Tara na! Umalis na tayo! Napuno ng sigawan ng buong kalsada, lalo na nang makita namin ang isang kasamahan na tumatakbo palabas ng harang. Pero naabutan siya ng isang aswang kaya kita rin namin kung paano nilapan ng aswang ang katawan ng taong yun. Nagtalsikan ang mga dugo at laman nito. Nagkagulo ang lahat at nagsitakbuhan na. Mas binilisan ko ang takbo papunta sa bahay namin, lalo na nang marinig ko ang pagaspas ng pakpak sa itaas. Chang, nasaan ang mga binigay mo sa akin noon? Yung mga panlaban sa aswang. Nasa bahay. Sofia, ano yung nakita natin? May mga aswang sa baryong yun? Hindi. Chang, aswang silang lahat. Ano? Nandiyan na siya. Chang, bilisan mo. Mamaya na ako magpapaliwanag. Ilak niyo po ang pinto. Pupuntahan ko si ate. Nasaan siya, Chang? Nasa taas. May mga kasama siyang albularyo. Okay. Pagikuha po lahat ng pwedeng ipanlaban sa mga aswang. Ate! 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 Sofia, Ate! Anong masakit, ha? Saan masakit? ang buong katawan ko, ang sakit. Nasaan ang kasama mo, ha? Bakit ikaw lang mag-isa? Sofia, ang sakit ng tiyan ko. Ay, ate! Nandito lang ako. Teka lang. Kukuha ako ng gamot. Anong gamot ba kasi? Eto na mga panlaban. Chang, ayaw mawala ng sakit sa tiyan ni ate. Anong gagawin natin? Walang tumalab kahit isa. Wala. Namimilipit pa rin siya sa sakit pagdating ko. Nasaan ang kasama niya? Bakit wala siya dito? Wala na siya. Ano? Bakit? Anong nangyari? Nakita ko na lang siyang nakahandusay sa kusina. Nagkakagulo na sa labas. Isa-isa lang umaalis at nagtatakbuhan ng mga kapitbahay natin. Sofia, hindi ko na alam ang nangyayari. Alam niyo ba ang tungkol sa baryo bibiklat? Na ano? Na mga aswang sila? Hindi. Sa tingin mo, papayagan ko kayong pumasok doon kung alam ko. Hindi ko alam kung alam din ng iba. Pero malamang hindi. Kasi kung alam nila, hindi sila papasok sa gubat na yon at hindi sila lalagpas ng harang para hanapin ka. Siyam, kasalanan ko. Teka, hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Sofia. Alam ko. Pero, kasalanan ko pa rin. Sana, hindi na lang ako sumugod doon. Sana hindi na lang ako nagtapang-tapangan. Sana mas sinuon ko ang atensyon ko sa pagpapagamot kay ate. Hindi na sana nadama yung ibang mga tao. Pero may ginawa ba sila sa ate mo? Siguradong meron, di ba? Napalunok ako at natulala sa sinabi ni Chang. Napapikit ako at saka bumuntong hininga. Sinabi ko sa kanya ang nalaman ko mula kay Luis. Gaya ko ay gulat na gulat siya. Itinago pala ng ama ko at ni Lolo ang lahat ng yun. Oh, Diyos ko. Kaya siguro ayaw nilang umalis sa bayang to. Kaya gusto nilang manatili malapit sa harang.
Kahit na anong pilit ni Mama noon at ng ina mo, ayaw nilang lumipat sa ibang lugar. Kung ano-anong dahilan ng mga sinasabi nila para lang hindi kami makaalis dito. Tingin niyo binabantayan din nila ang baryo? Sinisigurado nilang walang makakapasok doon? Malamang ganun na nga. Si Wanda, kailangan natin siyang mapatay. Chang, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha si ate. Sofia, ang sakit! Ate, nandito lang ako. Nandito na ako. Saan masakit? Saan? Lahat! Ayoko na! Sofia! Hey, Chang! Anong gagawin natin, Chang? Ang mga gamot, anong nilagay mo? Kahit ano na, pero wala pa rin tumatalhap. Etong mga... Walang ibang gamot sa nararamdaman ng kapatid mo kundi ang bumalik sa baryo, Sofia. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Chang, ang itak! Si ate! Eto. Sally! Oh, Diyos ko po! Huwag kang lalapit, Wanda. Sinasabi ko sa'yo. Sa tingin mo talaga mapapatay ako ng itak na yan? Masusugatan pwede, pero mapatay. Sofia, hindi basta-bastang aswang ang gumawa sa akin. Gumawa sa'yong ano? Halimaw? Hayaan mo talagang magdusa ang kapatid mo. Ibalik mo siya sa baryo. Tatanggalin mismo ni Apo Pedring ang sakit na ibinigay nito sa kanya. At ano? Gagawin yung alay para makalaya sila? Hindi ako baliw. Kahit hindi mo siya dalhin sa amin, mamamatay pa rin siya dahil hanggat hindi siya bumabalik sa baryo. Sisiguraduhin ni Apo Pedring na mas lalala ang kanyang sakit hanggang sa hindi na ito kayanin ang kanyang katawan. Nakita mo ang ilusyong ipinakita ni Apo Pedring sa'yo? Ganon ang mangyayari sa kapatid mo, Sofia. Hindi. Hindi ako papayag. Hayop ka, Wanda. Papatayin kita! Hindi ba ako mapapatay? Kahit na anak ka pa ng kung sinong albularyo, wala kang laban sa akin! Sofia! Sofia, ang ate mo, hindi na niya kayang sakit! Anong gusto mong gawin ko, Chang? Hindi ko isusuko si Ate Sally mo na to! Kung hindi, edi ako na lang ang kukuha sa kapatid mo. Ang malala pa doon ay madadamay ang tiyahin mo. Sobrang bilis ng pangyayari. Napasigaw na lang ako nang biglang nasa tabi na ni Chang si Wanda at hawak si Chang sa leeg. Nagpaanik ako. Ang tanging nasa isip ko na lang ay ang takot sa mukha ni Chang at ang matalas na kuko ni Wanda na nakatutok sa leeg niya. Napapikit ako. Ayoko mapahamak si Chang at ayoko ring isakripisyo ang ate ko. Natulala ako saglit at narinig ko na lang na sumigaw si ate. Natulala ako saglit at narinig ko na lang na sumigaw si ate na pumapayag siya. Dahilan para bitawan ni Wanda si Chang at kunin si ate. Hindi. Hindi! Ate! Umalis na kayo ni Chang. Huwag na kayong bumalik dito. Takbo! Sofia, takbo! Hindi! Ate! Oh, Diyos ko, Sally! Hindi. Hindi. Susundan ko sila, Chang. Susunod ako. Nasaan na yung mga binigay mo sa akin? Sofia, ano ka ba? Hindi ka susunod doon! Hindi ko mababayaan ang ate ko. At mas lalo tayong mapapahama kung magtatagumpay sila, Chang. Aalis ako. Susundan ko si ate. At paano kung mamatay ka ron, ha? Walang magliligtas sa'yo. Bakit ba napakakumpiyansa mong sumugod sa kanila? Dahil nandoon ang ate ko. Chang, kailangan mo nang umalis. Hindi naligtas sa lugar na to. Hahanapin ka namin ni ate. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ako papayag na pupunta kang mag-isa doon. Sasama ako. Hindi! Aalis ka, Chang! Pupunta ka sa kamag-anak na rin sa kabilang bayan. Pupuntahan ka namin ni ate doon, okay? Sige na! Sige na, Chang! Sophia,
Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko hahayaang pabayaan na lang kayo habang ako ay nasa ibang lugar at ligtas. Nangako ako kay Kuya. Alam ko! Pero ayaw rin kitang mapahamak. May kilala ako doon. Ano? May tumulong sa aking makalabas ng baryong yon. Sigurado akong tutulungan niya kaming makalabas. Sino? Chang, kung mas magtatagal ako dito, baka nga hindi ko na maabutan si ate ng buhay. Ako nang bahala sa sarili ko. Umalis ka na. Mas mapapanatag ako kapag alam kong ligtas ka. Pangako, Chang, pupuntahan ka namin ni ate sa kamag-anak natin. Pangako yan. Mahigpit na niyakap ako ni Chang. Kinailangan ko pa siyang itulak para lang umalis na siya. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung matutulungan nga ako ni Luis pero bahala na. Hindi ako papayag na hindi ko maligtas si ate. Sobrang dilim at tahimik na ng daan. Parang lahat ng tao ay umalis na ng bayan. Na masiguro kung umalis na nga si Chang ay saka ako unti-unting pumasok sa Baryo Bibiklat. Napalunok na lang ako habang nadadaanan ko ang mga patay na katawan na nilapa ng mga aswang kanina. Tinatagan ko ang aking sarili kahit na nanginginig ang katawan ko. Dala ko ang mga binigay ni Chang sa akin kahit na alam kong walang laban yun. Ilang saglit pa ay nakita ko sa may di kalayuan ang isang tila altar na pinapaligiran ng mga aswang. Nandoon si ate, nakatayo at nakagapos. Ate? Ate? Sofia, ako to si Luis. Luis? Halika. Hindi. Si ate. Ililigtas ko si ate. Bakit ka bumalik? Sofia, dapat umalis ka na. At ano? Hahayaan kong ate ko ang mamatay. Wala ka nang magagawa. Nandito na siya. Magkakalaya na kami. Gusto mo to kasi sa wakas, makakalabas ka na sa impyanong to. Sofia. Alam mo, akala ko tutulungan mo ako ngayon eh. Akala ko may kakampi ako rito. Pero nakalimutan kong kalahi mo nga pala sila. Bakit di mo nila ako patayin, Luis? Nandito na ako. Sigurado naman akong wala akong laban sa'yo. Kaya ito na, patayin mo na lang ako. Hello? Nandito ako. Sofia, ano ba? Magpapakamatay ka ba talaga? Ha? Anong pinagagagawa mo? Ano? Mamamatay rin naman kaming dalawa. Patayin mo na lang ako. Patayin mo na ako. Hindi mo rin naman maliligtas ang kapatid ko. Sofia, please. Sofia! Please! Hindi ko kayang makita unti-unti nilang pinapatay ang ate ko. Isali mo na lang ako. Sofia. Alam mo, kung hindi mo ako papatayin ngayon, pues, hindi rin ako susuko na lang basta-basta. Lalaban ako kahit na alam kong mamamatay rin ako. Sofia, hindi. Sofia! Anong gagawin mo? Hindi ka pupunta ron. Wala kang pakialam. Sofia! Pakawalan niyo ang ate ko! Sofia, hindi. Hindi! Huwag mong sasaktan ang kapatid ko! Sa tingin mo, mapapatay ka bilang asin mo, iha. Ang lakas talaga ng loob mong bata ka. Mag-isa kang pumunta rito sa baryo ng mga aswang kahit na alam mong mamamatay ka rin naman. Pakawalan niyo ang ate ko! Sumuko ka na, Sofia. Huli ka na. Sana tinakbo mo na lang ang ate mo. Hindi ka na sana sumugod dito para magtanong ng kung ano-ano. Mas may pag-asa ka pa sana. Mga kasama, isali ang isang yan sa alay! Nataranta ko nang kumilos lahat ng mga aswang sa paligid ko. Pinagsasabuyan ko sila ng asin at mga bawang. Pero syempre, nasasaktan lang sila. Pero umaayos din naman agad. Akala ko madadagit na ako ng isa nang biglang may humatak sa akin at tumigil silang lahat. Luis! Anong ginagawa mo? Luis,
Gusto kong bumawi sa nagawa ko kanina, Mang Rene. Walang silbi ang babaeng ito sa atin. Kaya dapat lang na isama rin siya sa kapatid niya. Sabi ko na, Talaga lang ha. Ako mismo ang sisilab at kukuha ng dugo nila. pareho ka rin na halimaw. Akala ko may pag-asa ka pa. Pero ano pa nga pag-aasahan ko? Sofia! Please! Huwag ang kapatid ko! Ako na lang! Pakawalan niyo siya! Ako lang naman ang kailangan niyo! Huwag niyo nang isama ang kapatid ko! Bitawan niyo siya! Ako na lang ang kailangan niyo! Ako lang ang kailangan niyo! Mabulok ka sana sa impyerno, demonyo ka, Luis! Hindi ka naiiba sa mga kasama mo! Katulad ka lang nila! Pareho lang kayong mga hayop at mga halimaw! Ipagpatuloy mo lang. Sige lang. Magalit ka lang. Ano? Huwag kang titigil. Murahin mo pa ako. Hindi sila dapat makahalata. Luluwagan ko ang tali. Anong? Magalit ka pa. Murahin mo ako. Magtatakang mga yan. Buisit ka! Traidor ka! Hindi na dapat ako nagtiwala sa'yo! Hayop ka! Please! Pakawalan niyo na lang ang kapatid ko! Ako na lang! Ako na lang ang patayin niyo! Parang awa niyo na! Matagal pa ba yan, Luis? Bilisan mo! Kalasin mong tali pagkasignal ko. Tapos na! Simulan na natin ang ritual! Magaling! Mga kasama! Malapit na magpakita ng buo ang buwan. Sa wakas, makakalaya na tayo sa isinumpang lugar na ito. May pag-iiganti na natin ang ating mga ninuno! Kasalanan ng mga ninuno nyo kung bakit kami nakulong sa baryong ito. Kaya ngayon, magbabayad kayong mga kadugo nila. Mata sa mata! Buhay sa buhay! Sunugin ang mga yan! Kunin ang kanilang mga dugo! At ialay sila sa ating ritual! Sofia! Tatakas tayo, ate. Pangako yan. Sofia, Luis, ngayon na! Walang pagdadalawang isip na tinanggal ko agad ang tali ko. Nakita kong naglakad si Luis sa harapan at parang may binubuhos siya habang busy sa pagbigkas ng lati ng mga kasama niya. Nang magtama ang mga mata namin, tumango siya at sinilaban ng parte ng kanyang binuhusan ng kung ano. Sumiklab ang apoy at laking gulat ko nang mahati ng apoy ang kinaroroonan namin ni ate at ng mga aswang. Nagsigawan ng mga aswang kaya mabilis akong umalis sa pinagkakagapusan ko at pinakawalan si ate. Nasa harapan namin silang lahat, kaya parang harang ang apoy at hindi nila kami maabot. Umalulong si Luis at nagbaagong anyo. Sofia! Tumakbo na kayo! Anong ginagawa mo, Luis? Traitor ka! ate! Bilis! Bilis! Sofia! Si Chang! Paano si Chang? Huwag ka nang mag-alala kay Chang. Nasa maayos siyang kalagayan. Tara na! Bilisan mo! Bakit ka tinulungan ni Luis? Hindi ko alam. Pero hindi na importante yon. Ang mahalaga ay makatakas tayo. Tara na! Bilis! Saan tayo dadaan? Kahit saan. Basta ang importante ay makaalis tayo rito. Bilis! Ate, bilis! Huwag kang hihinto! Hindi ko alam ang daan dito. Paano tayo makakalabas? Bahala na. Basta, wag na wag tayong hihinto. Hindi ko alam kung kaya ni Luis ang lahat ng yon. Tara na! Takbo! Patuloy lang ang pagtakbo namin ni ate sa masukal na bahagi ng gubat. Sa huling pagkakataon, nilingon ko ang pinanggalingan namin at nakita ko ang naglalagablab na apoy. Hindi ko maaninag ng maayos, pero kitang-kita ko ang pakikipagbuno ni Luis sa mga kalahi niya. Napapikit na lang ako at humingi ng tawad sa kanya sa aking isip. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming tumatakbo ni ate sa gubat bago namin maabot yung isang main road na hindi ko rin alam kung saan papunta.
Pero hindi kami tumigil doon hanggat di namin nasisigurong wala na kami sa Baryo Bibiklat. Nakahinga lang kami ng maluwag nang sa wakas ay makakita kami ng arko ng ibang bayan. Sa wakas, nakalayo na kami at wala na kami sa Baryo Bibiklat. Pinuntahan namin si Chang sa isa naming kamag-anak. Iyak nang iyak si Chang nang makita kaming ligtas. Hindi na namin inalam kung anong nangyari sa baryong yun o kahit sa bayan namin na parang naging ghost town na rin dahil lumikas nga ang lahat ng mga tao. Nagkawatak-watak na rin ang mga tao sa bayan namin kaya hindi na napag-usapan ang tungkol sa Baryo Bibiklat. Lumipat kami nina ate at Chang sa ibang bayan hanggang sa lumipat kami sa syudad at nagkaroon ako ng oportunidad. Mahigit 1 dekada na rin ang lumipas pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang pangyayaring yun. Kung may natutunan man ako sa pangyayaring yun ay hindi masusukat sa pagiging magkalahi ang kabutihan o kasamaan ng isang tao. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ni Luis. Kung hindi niya kami tinulungan nung gabing yun, malamang patay na kami ni ate. Tinraidor niya ang lahi niya para sa amin, para iligtas kami. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin kung buhay pa ba siya o kung nandun pa rin ba sila sa Baryo Bibiklat o kung meron pang ang Baryo Bibiklat ngayon. Ano man ang sagot sa mga tanong ko, hindi ko na rin naman nalaman. Siguro dito ko natatapusin ang aking liham. Sana may nakuha rin kayo sa kwento kong ito. Sakaling mapili ang liham ko, gusto ko lang magpasalamat agad sa Aswang Diaries. More power po sa inyong lahat. Salamat sa platform at pagkakataong ibinigay ninyo para makapag-share ako ng kakaibang karanasan ko. Magbabasa po ako ng comments, kaya kung may karanasan din kayo tungkol sa mga aswang, gusto ko ring mabasa ang mga yun. Kung mahilig kayo sa mga kwentong aswang, mag-subscribe, like at share na kayo sa channel ng Aswang Diaries. Pindutin nyo na rin ang notification bell para malaman nyo agad kung may bago silang upload. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagmamahal, Sofia.